blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Ano ba yung ginagawa ng mga successful na tao? A day in a life of a successful person. Pag gumising ba sila, anong unang ginagawa nila? Commonly, ang mga successful na tao, nakikita na lang po natin is yung success na nila. Diba? Hindi natin talaga napanood, hindi natin nakita yung process on how they became very successful or wealthy, diba? Sa buhay. Paano sila yumaman. Ang wrong connotation po ng maraming tao is ang mga mayayaman po, napakasarap ng buhay. Kasi nakakapagbakasyon sila sa gusto nilang lugar na puntahan, nabibili nila yung gusto nilang bilhin, nakatira sila sa bahay na gusto nilang tirhan, tama? Mga sasakyan na gusto nilang bilhin, di ba? So commonly, yan ang impression natin sa maraming mayayaman na tao. It's not the real story. Okay? Ako na po magsasabi sa inyo. Napakarami ko na hong na-meet na mga successful na tao. Sobrang dami ko na pong na-meet na successful na tao. As in, sa buong buhay ko, ang dami ko na nakita na successful talaga, mayaman talaga sila. Okay? Mga tipong nakatira sa Forbes Park, sa Dasmariñas Village, sa iba-ibang mga high-end na subdivision. And ang nakita ko po sa kanila, number one, lagi po silang umaga nagigising. Okay? Bihirang-bihira po kung nakakita ng night person na successful na tao. Bihirang-bihira. Kung meron man po, bihira talaga. Siguro sa 10 kong kaibigan, baka isa lang. Diba? Bihirang-bahira. Bakit? If you win the morning, you win the day. Kung mapapansin nyo po, ang mga successful na tao, kaya ko sinabing maaga sila nagigising, kung mapapansin nyo kahit ikaw subukan mong gumising na mas maaga, mas mahaba ang araw mo kaysa gigising ka ng tanghali. Okay? Mas mahaba ang araw. Ibig sabihin, mas marami kang pupwedeng gawin kapag mas maaga kang nagigising. Yan po ang common talaga sa kanila. Di ba? Kahit mapuyat yan, sabihin mong matulog ng alas 12, alauna, alas 2. Magugulat ka, bukas na bukas, alas 6, alas 7 ng umaga, gising na yan. Gising na yan mga yan. Nagkakapi na yan, nag-iisip na yan, nagsusulat na yan. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Baka mamaya hindi ka sobrang productive sa araw-araw mo. So check mo muna yung gising mo. Baka doon tayo may problema. Okay? Sir, GY ako graveyard shift ako. Ibig sabihin, panggabi talaga yung negosyo ko. Okay. You try to squeeze in your schedule. 6 to 7 hours of sleep is okay. Diba? Pero pagkagising mo, you mean business. Grind time. Trabaho tayo. Hindi yung pagkagising nyo, ang unang hinahawakan nyo, yung social media ninyo. At ang unang hinahanap ninyo, yung politikong gusto ninyo. At nakikimarites kayo sa umaga. If you win the morning, you win the day. That is very important if you want to become successful. Kasi iba po ang nagagawa ng umagang gising Kumbaga kung magiging habit po natin, yung maagang paggising, diba? Iba po ang nagagawa niyan sa araw natin. Napapahaba natin araw natin at mas nagiging productive po tayo. Kasi nagkakaroon tayo ng mas maraming oras sa mga priorities natin sa negosyo natin. If you win the morning, you win the day. Pagkagising mo sa umaga, pagkagising mo, kailangan meron kang tinatawag na routine, no? Gumawa ka ng routine mo. Number 1 na routine na ginagawa po ng mga successful na tao, syempre pag gigising yan. O pagkagising po niyan, ano usually ginagawa niyan? Harap sa salamin niyan. Okay? Magmumubog, harap sa salamin, magtututbrush. Tignan nyo, araw-araw, ano bang ginagawa ninyo? Kaya nga, sinabi ko sa inyo, unang-una, pagkagising nyo, sabihin nyo sa sarili nyo, I'm beautiful, I'm great, I'm magnificent, I am complete. Mag-affirmation kayo. I-set nyo yung mind nyo towards to success. Kasi gusto mong yumaman Gusto mo maging successful Most of the time, tinanong ko to sa mga mayayaman kong kaibigan sila din, ginagawa din nila. Alam mo, na-discover ko, totoo pala. Nagwo-work pala yung ganito. Kausapin nyo yung sarili nyo sa umaga. Diba? Sabihin mo that I am productive, I am beautiful, I am magnificent. Talagang kinakausap nila yung sarili nila sa salamin regarding doon sa magiging araw nila. Sineset nila yung mood pagkagising nila. No? Okay. So pagkagising, syempre magtitimpla ng kape. So pagtimpla ng kape, ang ginagawa ho ng maraming successful na tao, 2 things. It's either they listen to self-help audiobooks or they read books or meditation. Importante yan. So, 3 pala. It's either nakikinig yan ng self-help na audiobooks, di ba? Nagbabasa yan ng libro, or di kaya naman yung pangatlo, nagme-meditate yan. Okay? Pagkagising sa umaga. Kumbaga, you are setting your day. Kailangan yung araw mo maganda. Hindi yung puro stress ka kagad paggising mo. Pagkagising mo, tingin ka kagad sa cellphone mo, unang nabungad sa'yo, nag-aaway, na mag-asawa, magulong environment, naggegera. Yung araw mo masisira Choose your mood in the morning.
morning. O ano ba yung dapat na mood ko? So ito po, tried and tested to. Subukan nyo. Napaka-epektibo po. Basa kayo ng libro, kinig kayo ng audiobooks kung hindi nyo kaya magbasa ng libro, or kinig kayo ng mga positive music sa umaga. Malaking tulong po yan. Tapos, kailangan good vibes kayo lagi. Huwag nyong sisirain yung umaga ninyo. Huwag nyong sisirain yung umaga ninyo. Kasi once na masira ang umaga ninyo, nako, sira ang buong araw ninyo. So right after that, imagine ninyo, nagko-coffee, nagbabasa ng libro. Ang kasunod na gagawin niyan, syempre, titignan niya na yung schedule niya for the day. Ako, ang naging habit ko, ewan ko kung napapansin to ng mga empleyado ko. Pag nagising ako, ganun ang ginagawa ko, talaga nakikinig ako. Minsan, naghahanap ako ng mga something na positive, no? Sa YouTube, di ba? Ngayon, ang ginagawa ko, nagra-rounds ako kasi isang building lang kami. So, para akong doktor dito sa building namin. Nagra-rounds ako, punta ako ng RDR, punta ako ng Mayumi, kausapin ko yung mga employees ko, tatanungin ko kung kamusta na sila, ano yung mga kailangan nila, yung ganon. So, sa umaga, kailangan isend mo na kagad yung schedule mo. Ano yung mga naka-plot na schedule sa'yo, di ba? So, pagkatapos mo mag-meditate, listen to music, positive music, tignan mo na yung task for the day. Tignan mo yung task for the day. So, yung task for the day, that will give you direction kung ano yung mga magiging productive na gagawin mo ngayong araw na to. O, aalis ka ba? Mag-o-ocular ka ba? Magse-service ka ba? Bubox ka ba ng store? Magaganito ka ba? Kakausap ka ba ng mga client? Ano yung gagawin mo? May meeting. Set mo kagad. So, kailangan productive ka para hindi ka bad trip. Trabaho ng CEO is to look at the numbers. Ang trabaho ng may-ari po talaga, kailangan naka-mindset po kayo na araw-araw. Kailangan priority nyo, making money. It's always that, making money. Let's do business. One of my secret is first thing in the morning, I'll ask myself, where is the money? Nasaan ang pera? So, doon ko sineset yung utak ko. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Okay? Para yung utak ko, naghahanap siya ng productivity. Ito na. Nandito pera, nandito yung pera, nandito pera, nandito pera. Sineset ko yung utak ko. Sineset ko siya na para may productivity task for the day. Where is the money? Kikita ba tayo dyan? Profitable ba tayo dyan? Kung hindi, wag na yan. Priority nyo to. Mga videos na ipapalabas natin. Mga ganitong activities natin. Mga ganitong concept natin. Kikita ba yan? Magkano kikitain yan? Magkano pwedeng ibigay sa atin yan? Paano tayo mapapasweldo yan? Kasi pag negosyante ka, hindi na lang ikaw ang iniisip mo eh. Diba? Ang iniisip mo, yung welfare na ng mga tao mo. And sometimes, we have to accept the fact na kung startup ka, minsan mas malaki pa yung sweldo ng mga empleyado mo kaysa sa'yo. So, kailangan talaga maghanap ka ng pera para sa ganun, mas mapalaki mo yung productivity ninyo, mas marami kayong makater na customer para mas kumita ka ng malaki. Hindi masama na kumita ng malaki. Kailangan asamin natin kumita ng malaki. Kasi yun lang ang makakapagbigay ginhawa sa atin, yung income na malaki. Diba? So, hanapin natin lagi yan. Iset nyo na sa utak nyo, where is the money? Where is the money? Nasaan ang pera? Bukas try nyo, kung negosyante ka, may mga empleyado ka na. Bukas na bukas, pagkatapos mo mag-meditate, nagtingin ka sa task for the day mo, ito yung mga gagawin mo, tanong mo sa sarili mo, where is the money? Itong ginagawa nila parang hindi naman productive, hindi ito mag-generate ng marketing, brand presence, engagement sa mga customer namin. So, parang hindi siya effective. So, makakapag-adjust ka kagad kasi yung utak mo, naghahanap siya, where is the money? Yan po talaga ang trabaho niya. Kasi yung numero ang magbibigay sa'yo ng indicator kung saan ka mag-a-adjust. For example, mababa ang sales, saan ka dapat mag-adjust? Sa marketing. For example, yung isang store ninyo hindi kumikita. May outlet or may pwesto kang hindi kumikita. Hindi kumikita yung establishment nyo. Saan ka dapat mag-adjust? Malalaman mo na eh. Siguro, baka po pwede tayo maglipat ng ibang location. Kasi hindi talaga tayo profitable dito, ginawa naman natin lahat, di ba? Uy, bakit ganito? Ang daming customer pero ang liit ng benta. Baka yung production nyo compromise. Konti lang yung napoproduce ninyong product. Or kaya nagkakaproblema kayo sa mga empleyado ninyo. Yung number kasi guys, hindi siya magsisinungaling. Okay? Hindi po siya magsisinungaling. Di ba? Huwag kayong, yung lagi kayong presumptive na may-ari. Yung may presumption kayo lagi. Yung baka ganito, kaya ako nalulugi. Baka ganito. Ay, oo nga sa ganito. Pagka ganun ang behavior ninyo, hindi lalaki negosyo nyo kasi nagbabaka sakali kayo na kung ano ang dapat nyong i-adjust sa negosyo ninyo. Hindi dapat baka sakali yan. Dapat ma-pinpoint mo saan ang problema ng negosyo mo. May problema ka ba sa tao? Baka yan tao na yan, may problema yan. Hindi mo masabi. So dahil baka sakali, wala kang evidence. Di ba? Kasi hindi ka nakatingin sa numero. Kailangan nakatingin po kayo sa numbers. Yan ang trabaho ng may-ari. Pagkatapos nyo ma-assess, kunin nyo yung papel, tingnan nyo yung numero. After that, you conduct a meeting. Delegate task. Di ba? O kahit hindi meeting, kung routinary na yung mga trabaho ng mga empleyado nyo, delegate task. Remind your people ano ang kulang, ano ang dapat gawin, saan tayo dapat mag-adjust. Kasi nakita mo na indicator, dito tayo dapat mag-adjust. Dito tayo nagkakaproblema. So dahil doon tayo nagkakaproblema, dapat ma-address mo na kagad on that day. Ano yung dapat yung po pwedeng gawin. Kung hindi kayang gawin, tapusin nung araw na yon, set up a meeting. Gawa kayo ng meeting, pag-usapan ninyo paano yung dapat na adjustment ninyo. Kasi tandaan ninyo, ito lang po ang secret formula talaga ng success. You decide, you take action, you analyze the result, and then you adjust. Lagi pong may adjustment because the only thing that is permanent
constant in this world is what we call change. So lagi dapat may binabago, may adjustment to improve your service, to improve your products, and to improve your business. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po namin ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.